The Lord is good. Amen ba, mga kapatid? Ayan. So, are you ready for the Word of God? Okay. Okay. Sige, let's mag-pray muna tayo. Father, again, we are grateful and thankful for this morning. Salamat, Panginoon, una sa lahat, sa privilege to listen to your Word. We ask, Lord God, again, we are expecting, Lord, much more from you today, that you will give us, Lord God, a fresh revelation of yourself, Lord God. Pampatuloy namin makita rin ang lawak, Lord God, kung sino kami sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Again, we give you praise. In Christ's name, we pray. Amen. Palakpakan ulit natin ng Panginoon. Ayan. Wala naman tayong bago, no? I think, wala. But anyway, welcome po sa lahat. Okay? Ang title po natin is Elohim, My Life Giver. So, understanding the motherly nature of God. As I've said, mga kapatid, yung motherly nature comes from God. Tama ba? Although, iba yung nag-share dyan sa bayan. Ewan ko, na-sharean na kayo sa bayan dyan. Pag tumambay kayo sa plaza, no, sabihin sa inyo, kilala nyo ba ang Mother God? Naraso. Meron dyan nag-share na Mother God eh. Kasi nga, may Father God, so may Mother God. Yun ang kanang pananaw. Pero sabi nga, yung motherly nature galing naman sa Panginoon. No? Doon pala makita mo yung, yung ignorance sa truth. Kasi God is Spirit. Tama? God is Spirit, sabi niya. Kung Spirito ng Diyos, walang gender ang Panginoon eh. Tama ba? Wala siyang gender. Actually, dito sa lupa, pwede siya magpakita sa iyo bilang lalaki. Pwede siya magpakita sa iyo bilang babae. Kaya ng Diyos yun. Hindi mo pwede yan, itali ang Panginoon. Tama ba? Merong movie, no? Ano yung movie na yun? The Shank ba yun? Ano yun? Yung magandang Christian, no? Ang Diyos nagpakita doon, lalaki, babae. Di ba? Nagpakita siya bilang nanay. So sabi, sino ka? Ako ang Diyos. Babae. Sabi ng Diyos, are you offended? Dahil nagpakita akong babae. Ganun ang Diyos, pwede magpakita siya kung anong gusto eh. Tama ba? Kaya nga dapat lawakan natin, ng pagkakilala natin sa Panginoon. Ibig sabihin, minimit ka ng Panginoon dun sa need mo. Ibig sabihin, kung kailangan mo ng nanay, magpapakananay siya sa'yo. Kailangan mo ng tatay, magpapakatatay siya sa'yo. Kailangan mo ng kaibigan, magiging malapit na kaibigan mo siya. Kung kailangan mo ng tito, magiging tito mo siya. Di ba? Ibig sabihin, whatever you need, siya yun eh. Lahat siya. Tama ba, mga kapatid? Amen. Amen. Okay. Tingnan mo natin ito, mga kapatid, no? Establish mo natin yung yung biblical principle, no? When it comes to creation, no? Sa Genesis 1:27. Sabi niya, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. O nga pala, welcome sa Kinjan worship. Kinjan yung nakasuot kanina, Kinjan yung preacher din. Di ba? Nagputi ako eh, kasi nung last Sunday, nanood ako ng replay, ang dilim eh. Shadow na shadow, baka naman medyo maputi ako. Hindi, joke lang mga kapatid. Joke lang. Well, anyway, tingnan natin. So, yan, clear mga kapatid, yung imahe ng Diyos, kinate niya, male and female. Actually, ang ibig sabihin niya mga kapatid, yung implication ng verse, ang Diyos, He embodies yung perfection ng both masculine at feminine. Sa kanya galing yung imahe. Tama ba? Nung kinate niya yung lalaki, babae, yung imahe niya, sinare niya sa dalawa. Tama ba mga kapatid? Kasi kaya nga yung, like itong tinuturo kahit sa mga counseling ko, marriage counseling, kaya nga ang purpose ng marriage mga kapatid, two will become one. Two flesh will become one. Yung woman saka yung man will become one. Anong purpose ng Diyos? Ba't kailangan maging isa so that His image will be fully expressed sa bahay, sa tahanan. Tama ba? Kaya gusto niya yung dalawa, magiging isa. Kaya nga ang beneficiary, mga kapatid, noon is yung mga anak. Kasi pag yung nanay at tatay mag-iisa, mga kapatid, and they have the Spirit of God, no? So yung mga anak will experience God inside the house. I say amen. Dapat ganon. Ganon talaga ang purpose ng Diyos. Tama ba? Kaya nga yung mga lalaki at babae, minsan, may time talaga may pressure, kasi nga pinag-iisa kayo eh. Tama ba? Minsan hindi tayo nagkakaintindihan. Diba? Lalaki, babae? Wala yata akong kausap Bilang dead man ka agad eh. Diba? Minsan hindi nagkakaintindihan lalaki, babae. Kasi nga, we are created uniquely by God. Pero ang purpose niya, yung magkaiba, magiging isa. I say amen. Tama ba? Yun ang magandang imahe ng Panginoon sa tahanan. Kaya nga, ito sinasabi ko lagi, bless yung tahanan pag si nanay at si tatay may Kristo sa puso. Kasi sigurado ko may experience sa mga bata, no? Yung pag-ibig ng Diyos. Amen ba? So makita natin yan. Kaya nga, yung pagiging nanay, galing sa Diyos.
yan ang makita natin. Ano? Tuloy natin. Tingnan natin yung next slide, no, para mas malinaw yan. Okay. Si Lord daw yung life giver and protector. Sabi niya sa Deuteronomy, mga kapatid. Aking example dito yung agila, no, yung mother eagle, yung sinabi ng Bible. Sabi niya, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young. Sabi, that spread its wing to catch them and carries them aloft. So makita mga kapatid kung paano ang Diyos nagpoprotekta at nagtuturo. Kasi ang konteksto niyan sa nest, no, kung saan ang mother eagle, tinuturuan niya na yung kanyang mga anak, no, na lumipad. Okay, ganun pala ang agila mga kapatid, no. If you will research, no, pag yung eaglet ayaw pang lumipad, di ba? Tutulak eh. Tutulak ng mother eagle. Lipad na ayaw, tutulak. Tutulak talaga. Pag tinulak yun, siyempre, kakaway, no? Ngayon, pag hindi kumampa yun, sasaluhin niya yun. Dito sa kanyang wings. Babalik ko rin sa taas. Pagbalik sa taas, lipad. Lipad. Kasi turuan na eh. Ayaw pa, tutulak ulit. Tutulak. Hanggat ikampay mo yung na malaman mo na kaya mo nang lumipad. And I believe that is God to us. Ba? Baka na masyadong komportable ka na sa nest mo eh. Diba? Sabi ng Diyos, hindi ka na dyan, anak. Kaya kailangan mo na lumipad. Ayaw ko, sarap dito sa pugad. Binibigyan mo ako ng pagkain. Nganganga lang, oh. Diba ganun yung mga inakay? Oh, bibigyan lang, oh. Ang sarap ng buhay, di ba? Wala ito akong kausap. Ang sarap ng buhay nun. Sarap nung nganganga ka lang, oh. Kaya ayaw ng Diyos na nganganga ka lang, eh. Kasi nilikha ka ng Diyos, hindi para lang ngumanga, kundi para lumipad at kumuha ng sarili mong kakainin. O gagawin ng Diyos, lipad ka. Tuturuan ka niya lumipad. O, ayan yun eh. At yun ang mga nanay. Hindi nyo pansin ang nanay natin? Ganyan, tinuturuan tayo eh. Tama ba? Ang dami tinuruan ng nanay sa atin, di ba? Kung ka nang tinuro sa inyo, di okay lang. Basta magkaintindihan tayo, di ba? I say, amen. Tuloy natin mga kapatid. Sabi nga, it speaks of God, no? Bilang agila. Do something about yung agila, no? Actually, Psalms 91, ang illustration nun, agila yon. Doon ka sa under His wings, no? Doon yung protection ng Panginoon, no? Merong ano yan nangyari, no? Sunog, may sunog eh. Tapos, nagulat sila, nasunog lahat, pero yung mother hen, yung chicken, hindi nasunog, ano? Pero patay. Patay yung ano. Kaya lang, nung binuksan yung ano, nandun yung mga sisiw, buhay pa. Pinotektahan niya, oh. Intindi, ano? Ganun ang Diyos. Pinotektahan tayo. Siya yung kumuha ng kamatayan para tayo'y mabuhay. O, biri mo, palakpakan natin ang Panginoon. Doon pa lang, mga kapatid. Yung si God is teaching us, no? Now, meron tinatawag ito, nakita ko to. Lahat tayo makakaano dito, relate, no? Yung tinatawag na, next slide, yung inseparable bond or unbreakable bond between a mother and a child. Totoo yan. Tama ba? Kahit hanggang ngayon eh, ibang klase si nanay eh. Totoo lang. Pag may sakit ka, ibang klase si nanay. Kahit malaki ka na, pag may lagnat ka, pag nandiyan ang nanay mo, parang bigla ka lumalakas ah. Iba kasi yung ano ng nanay eh. Tama ba? Hanggang ngayon, iba yung connection eh. Ng nanay talaga. Ibang klase. Actually, nakita ko kahit nga mag-age na tayo eh. Kahit 90 ka na, hahanapin pa rin yung aruga ng nanay mo eh. Kasi yung connection iba eh. Tama ba? Kaya pinagpala yung mga nanay. Binigay sa iyo ng privilege ng Diyos yan na magkaroon kayo ng connection sa mga anak nyo. Kahit anong mangyari. Tama ba, mga kapatid? No? Now, tinignan ko to mga kapatid. No? Sabi nga yan eh. Yung connection is yung built on love, trust, okay? Support, no? Hanggang sa conception pa lang. Siyempre, konektado na eh. Nandun na agad eh. No? Tingnan mo yung next slide. Nag-research ako ang tindi. Yung aspect no, ng connection. Una, may tinatawag na biological. Ang galing nito eh. Tsaka cellular connection. Sabi niya, where fetal cells can remain in a mother's body for years. Ibig sabihin, kung nagbuntis ka, nanganak ka, may part pa rin ng anak mo, nasa loob pa rin, naiwan yung mga cell nila. Kaya konektado pa rin kayo. Privilege yun. Kami mga tatay, hindi namin maranasan yun. Pero sa inyo, binigay ng Diyos. Pero according ngayon sa mga scientists, ang tawag doon stem cell, mga naiwan yun eh. Pero alam nyo ba ang ginagawa ng mga iniwan ng mga anak nyo dito sa loob nyo? Lahat na meron kayong karamdaman, yun ang gagamot. Oh, stem cell kasi yun eh. Kunyari, lumabas siya, tapos nagkaroon ka ng sakit konti sa ano mo, yun ang pupunta doon para paggalingin ka. Tindi, no? Palakpakan nga natin ang Panginoon.
Kaya nga lagi ko naririnig ko no? Hindi kasi ako nagbuntis. Di ba? Lugi kami. Hindi kami ang lugi. Hindi namin naranasan, meron kayong doktor sa loob pag after nyo mga anak. Libreng stem cell. Therapy. Kami, gagastos pa kami mga lalaki. Pero kayo, meron. Yung mga anak nyo, nandyan, yung mga cell nila. Wow, no? Kaya sabi niya pa, pati yung boses, di ba? Alam niyo to, di ba? Yung mga bagong panganak, ang unang nare-recognize talaga ng boses, nanay, hindi tatay. Tayong mga tatay, mga ilang linggo pa siguro, bago tayo yun ang tatay ko. Pero ang nanay, alam agad, kapapanganak pa lang. Naranasan namin yan nung si Zoe umiyak sa Antipolo Doctors. Iyak siya ng iyak, nasa kwarto. Sinabi lang ni Chris tawag kasi namin sa kanya, Pilits, nung time na. Sabi niya, Pilits! Pilits! Tumigil sa iyak Tapos hinahanap yung boses. Tapos nandito si mami niya, nakaganon lang. Kilala yung boses ako ang lagi, huwag ka nang umiyak. Hindi kasi kilala yung boses ni daddy. Say amen. Pero si nanay, kilala. Grabe yung connection. Antindi, Okay, say amen. Sige, eto pa, number 2, yung emotional, nakita ko din, kaya nga mga nanay, tingnan nyo to, privilege na binigay. Sabi niya, it serves a child first experience of safety and comfort sa nanay. Kaya iba talaga pag nandiyan si nanay. Tama? May comfort kang nararamdaman. Kasi, kinunik ng Diyos yun Blessing yun, mga kapatid, sa simula pa lang ng conception. Sabi niya, it fosters trust daw, emotional regulation. Pero maganda, tingnan mo, lowering stress level, both mother and child. Buri mo, blessing ng Panginoon, kaya mga nanay, pag lumalapit sa inyo yung mga tulad niyan, sa inyong mga anak nyo, niyayakap kayo, yakapin nyo. Kasi pareho kayong nagbe-benefit mo. Nawawala yung stress mo, pati stress niya, wala din. Ang bait nga ni Lord, Laging may balik talaga You see? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Tsaka iba, lahat naman mag-a-agree siguro, Iba ang yakap ni nanay kaysa yakap ni tatay. Kasi dinivide ng Diyos talaga yan Kasi ang tatay, authority yan. Pag yumakap si tatay, it will give you security and authority. Iba rin ang dating nun. Pero si nanay, comfort and trust. So magkaiba. Pero bless yung magulang pag nandun yung yakap ni tatay tsaka yakap ni nanay. Kasi naranasan niya ang yakap ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. I say amen. Now, ganito kaya nga ang Diyos, especially today, iba na ang kilos ng Panginoon Ang sinabi ng Panginoon, in the new covenant, wala nang lalaki at babae. Ba? Bakit nasa iyo na si Kristo? So, ibig sabihin, ang mga lalaki ngayon na may Kristo, pag yumakap, mararamdaman mo na rin yung comfort and trust. Kasi may Kristo na yan sa puso Ang nanay din, pag yumakap sa iyo na may Kristo sa puso, mararamdaman mo na rin yung authority tsaka yung safety. Ang galing Ang tindi ng Diyos Tama ba? Palakpakan natin nga ng Panginoon, tindi. Kaya nga, alam ko yan Kaya nga yung mga na-observe ko Pag yung mga anak ko walang sakit, sa akin nakikipaglaro yan, pagbaldugan yan. Pero pag may sakit yan, kay nanay yan, yayakap. Alam mo kagad may nararamdaman Bilang yumakap kay nanay. Alam mo na yun ang kanilang talaga takbuhan Tama ba? Amen, O yan, next pa. Mga 5 puto, okay na ba sa inyo? 15, joke na. 4 lang to. Number 3, mga kapatid, unconditional love and nurturing. O yan, sa mga nanay. Simon, this connection often provides the lifelong sense of belonging and unconditional love. Kaya pala, iba talaga, kahit nandyan lagi ang ng nanay. Acting as a source of strength can be transcend distance and time. Kaya kahit di kayo nagkikita ng nanay nyo, kahit matagal na, kunya, nag-abroad ka, pero pag nakita mo, may comfort na iba kagad. Konektado pa rin. Kay daddy, mag-warm up pa yan. Di ba? Pag inanay, walang warm up, nandun kagad nanay yan I say amen, Yan blessing ng mga nanay. Amen ba? Last na mga kapatid, makita natin yung connection.
evolving relationship. Sabi niya, while initiated through intense care in infancy, the bond evolves over time daw. Shifting from, ang ganda nito, physical muna, tapos maging emotional, tapos spiritual. Tindi, oh. Mga nanay, binigay sa inyo ang privilege. Pag sa inaarugan nyo lang yung mga anak nyo, nag-grow sila sa whole aspect ng kanilang buhay. Kaya nga, bless yung bata pag yung nanay may Kristo. Kasi yung spirito na mabibigay, spirito ng Diyos. Eh kung spirito ng Marites, sigurado, mga ilang taon lang, Marites din yon. Kasi pwedeng i-transfer yung spirito eh. Tama ba? O eh kung spirito ng Diyos, spirito ng Diyos ang matatransfer mo dyan eh. I say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon, amen? Okay, naniniwala ko lahat ng bata dito sa church, bless. Kasi yung mga magulang natin may spirito ng Diyos. No? Yun ang importante. Lahat naman tayo eh. Yung mga youth na nandito, yung kinjen. Pag nakikita nyo yung mga magulang nyo, may mga flaws, may mga weakness, okay lang yun. Kasi they're still growing. Diba? Dapat ikaw din, ina-assess mo pa rin yung magulang mo kay Kristo. Unawaan mo pa rin sila kay Kristo. Ang mahalaga, may Kristo. Tama ba? Si tatay, may Kristo yun. Tuwing linggo, dun sa sabungan. Joke lang. Ibang Kristo. Parang yun, may Kristo sa sabungan, di ba? Logis. Oh, di ba? Di ba, Brian, no? Hindi mo alam, Brian, no? Mabait na si Brian, eh. Napakabait niyan. Hindi natin alam yan, bro. Hindi naman tayo pumunta doon. Hindi, parang napunta kaya tayo minsan. Hindi. Pero may Kristo daw doon, ano? Yun yung tagapamagitan sa pustahan, no? Tagapamagitan pa rin naman. Oh, yan. Ibang Kristo sinasamba. Buti lang dito kayo, tamang Kristo sinasamba nyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama ba? Dito hindi ka matatalo sa pusta. Diba? Pustahan tayo. Diba? Pustahan tayo. I say amen. But anyway, you see the blessing mga nanay. Pagpapala ng Diyos sa inyo yan. Bili mo yun, habang inaaruga mo lang ha, pero hindi mo alam na de-develop yung, whole aspect ng anak mo. Antindi, ng blessing ng Panginoon sa mga nanay. Palapakan uli natin sila. Salute. No? Saludo sa mga nanay. Pero itong gusto kong sabihin, next slide. No? Although saludo tayo sa mga nanay, pero you have to see this. That God's love is portrayed, no? Pinakita niya sa is deeper than human mothers. Mas malupit pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang binigay sa inyo, imahe. Siya yung original. Kaya ganito mga kapatid, kung nabibless ka na sa nanay mo, mas mabibless ka kay tatay sa langit. I say amen. Kasi hindi mo lang siya tatay, nanay mo din yun. Medyo nalito kayo. Kasi sa gender kayo nakatingin eh. Sa kanya lahat yun, I say amen. Tama ba? So makita natin yan, no? It's clear in the Word of God, no? Kung paano nyo, sige, isa-isahin natin mga kapatid. Pakita ko sa inyo paano pinakita na Diyos. Sa salita ng Panginoon, ha? Kasi minsan sinasabi natin, patriarchal. Patriarchal in the sense, kasi mga lalaki ng nangunguna. Hindi natin masyado binibigyan. Pero hindi, ang Diyos nag-identify sa mga nanay, sa mga kababaihan. Tingnan natin, first verse, Isaiah. Isaiah 66:13. Sabi niya, as one whom his mother so I will comfort you. Tingnan mo, niya yung sarili niya sa nanay. Kino-comfort ka ng nanay mo, ako din. Mas i-comfort kita. Tingnan mo, tingnan niya sa nanay eh. Kasi siyempre, alam natin, iba yung comfort ni nanay. Tama ba? Pero sinasabi ng Diyos, mas iba yung comfort ko. Mas malalim sa nanay mo. I say amen. Tama ba? Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, yung passage nito, ina-highlight yung nurturing, mga kapatid, aspect ng nature ng Diyos. Okay? Kasi sometimes napakita ang Diyos sa Bible, especially in the Old Testament, na parang He's an angry God. Yan ang pinakita, pinotray ng religion eh. No? Nagpaparusa. Diba? Gumawa ka muna bago ta pagpapalain. Akala natin yun ang Diyos, hindi siya ganun. Naging ganun lang siya kasi nag-shift ng covenant yung tao. Naging conditional yung pag-ibig niya. Kasi nag-shift ng covenant. Pero nung wala pa yung law covenant, biyaya siya eh. Hindi naman siya nagbago eh. I say amen. Tama ba? Kinrate niya lahat, wala namang ginawa si Adan. Pagising niya, ready na lahat. Amen.
Yun ang Diyos eh. Hindi siya magbabago. Tama ba, mga kapatid? O sige mga kapatid, mag-usap tayo, taas na ng kilay. Sino may pangangailangan niya yon? O good news mga kapatid, bago mo pangangailangan, nauna yung provision eh. Naka-ready na nga eh. Ang hinihintay ng Diyos, makita mo yun. Uy, meron. Dapat maniwala ka na meron. Kahit wala kang nakikita pa. Pero meron. Hashtag Carlo Aquino. I see. Hindi na-gets ng iba, mga kapatid. Okay lang. Tuloy natin, mga kapatid. Sabi niya, it emphasizes the personal care and emotional soothing. Kaya nga pag may trials, mga kapatid, may Diyos na laging nandyan to comfort us. Kahit wala si nanay, o paano nga naman, di ba? Yung mga nanay natin, umuwi na sa Panginoon. Diba, sabihin mo, buti ka pa, may nanay. Sabihin ni Lord, may tatay ka sa langit, nanay mo din ako ah. Ba't ayaw mo ako i-maximize? Kaya hindi ka pa rin lugi. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Paano ka magiging lugi? May tatay ka sa langit. Tama ba? Wala pang ano yun. Walang witness yun, mga kapatid. Nauunawaan ka, promise. Tama ba? I say amen. Okay? Ito pa nakita ko, next slide, no? Pinakita rin siya as laboring woman. Sino mga nag-labor dito? Taas ang kamay. Nakaranas ng labor. Okay. Siyempre, hindi naman kami makaka-relate dyan, mga kapatid, ano? Pero according to sa mga nakaranas, mahirap talaga. Masakit. Although nakita ko yan, kung paano yung sakit. No? Si Chris nung nag-labor, ang tagal eh. Ang lakas ng aircon, di niya pinapaano pa. Ang init. Pero ang lakas ng aircon eh. Kasi because of pain. Ganun talaga, no? Pero, ang Diyos nag-identify dun eh. Ganun din daw nararamdaman niya eh. Sige nga, basahin natin. Sabi niya, I have kept silent for a long time. I have kept still, sabi niya, and restrained myself. Now, like a woman in labor, I will groan, and I will both gasp and pant. Tingnan mo. In-identify niya, ganun din naman ako. Alam mo, ang context niya, nanggigigil si Lord. Bakit? Doon sa mga kaaway ng Israel. Sabi niya, nagpipigil lang ako sa mga kaaway niyo. Kaya sobrang, para akong manganganak na. Ito maganda mga kapatid. Di ba pag nanganak ka, parang binuhos mo lahat? Ulitin ko nga. Yung mga nanganak, parang binuhos mo na lahat. Ganun din ang Diyos mga kapatid. Kung feeling mo inaapi ka, makinig kayo sa akin. Sa tingin mo, ang dami nang tumitira sa'yo. Si Lord din ang gigigil. Wait ka lang anak. Nanggigigil na ako, may tamang oras lang eh. Sige lang. Sabi niya, parang na ako nagle-labor sa gigil sa mga to eh. Maghintay ka lang. Pag dumating na yung time, parang naglabas ng lahat ng pagpapala, itinas ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama ba? Tama ba? Magugulat yung mga yun ang nangyari. Bakit? Nandun na yung time para pagpalain ka. You see? Kaya nga yung mga nanay na nag-labor, alam din Lord yung feeling. Pero actually mga kapatid, if you research sa original, hindi naman talaga gusto ng Diyos mag-labor ng mga babae. Hindi. Ang gusto talaga ng Diyos, nung wala pang fall, wala pa namang pain nun eh. Kung may pain man, baka konti lang. Ang gusto talaga ng Diyos original, pag ang babae manganganak, walang sakit. Siguro kung walang sakit, ang dami nating anak, bro. Totoo lang. Kung di ba? Kung walang pain yung panganganak, malamang, pwede pa eh. Dahil ngayon kasi meron pang siyempre, may pain, tapos yung stress ng pagdadala, o kaya, okay na. Naintindihan natin yun. Wala akong kausap pa. Tama ba? Nag-guess niyo ako, mga kapatid? Hindi. Ibang mga pinagpalang katulad ni Nanay Beck. Gifted yan eh. Isa sa mga gift yan. Di ba? Walang aray to eh. Sabi nga, kwento ni Nanay ito, pagka sabi niya na sa akin, pastor, pag nanganak ko, kinahapunan, maglalaban na ako eh. Antindi, no? Ang tawag yan, gift yan, Nay, no? Ilan iniri mo? Kaya mga dalaga, kung gusto nyo ng advice, Nanay Beck. Tawagin ka agad, mabilis. Alam niya lahat. Gift yan. Pero yung talagang original plan ng Diyos. Di ba? Kita mo yung mga hayop. Yung mga hayop ba nagtawag ng midwife? Yung hayop? Hindi eh. Magtingin ka sa National Geographic, di ba? Lumalabas lang eh. Yun talagang plano ng Diyos eh.
Huwag kayong mag-alala, pagbalik niya uli. Binalik sa dati mong perfect body. Nako. Sigurado, kahit 100 anak, pwede. Ayaw niya yata. Pag dumating ang panahon, may problema ka ba sa papakain mo dyan? Perfect na lahat. Nagahari ka na eh. Si Manny Pacquiao, di ba? 5 ang anak eh. Kaya nga 10 no, pwede. Kaya lang masakit eh. Hindi na pwede si Jinky. Hindi na pwede sa iba, sapakin siya ni Jinky. Di ba? Di ba? Nakaisa nga nung ito pa. Chismis siya, mga kapatid, ha? Pero nakaisa siya. Siyempre. Depende. Isa lang nagpakilala eh. Gusto mo tawagin natin ngayon, Pastor? Say amen. Ang point ko, mga kapatid, blessing ng Panginoon. Ang point ko, ina-identify niya. Kaya nga, pag lumapit ka sa Diyos, mga kapatid, ang point lang, kung ano ang need mo, siya. Nangangailangan ka aruga ng nanay mo yan. Hindi siya ma-open, tawagin mo siyang Nanay God. Tama, na-offend kayo. Kayong na-offend eh. Hindi man siya na-offend eh. Nag-guess mo, mga kapatid. Title lang naman, function lang naman yan eh. Father, function yan. Mother, function yan eh. Hindi naman yan ang kanyang being eh. Nag-gets nyo ba, mga kapatid? Dito lang naman konsepto, dinivide niya eh. May male and female. Kasi yung ating lalagyan. Tama ba? Okay kami dito, kahit si Dad, naniniwala kami na ang babae should preach. Yung iba ayaw nila eh. Dadaw babae, hindi magpipreach, nananahimik lang kasi sinabi ni Pablo. Hindi, sinabi ni Pablo, specific lang yun sa isang church. Kasi yung church na yun, madaming marites eh. Miyerkules na, marites pa rin. Nagalit si Pablo. Pag marites lang kayo dapat, pag Tuesday lang. Wala pa rin nag-joke. Pang matalino kasi yung joke ko, mga kapatid. Puta mo, dami tumawa bigla. Sige, ang point ko, you see, God. No? Nakikilala natin siya na mas, ito pa, mga kapatid. Baka bitin pa kayo kasi marami-rami ito eh. Na-jack na. Ito maganda, mga kapatid. Next slide. A nursing mother. Ito naging revelation sa akin, natuwa talaga ako eh. Antindi, no? Sabi niya sa Isaiah, can a woman forget her nursing child? Sabi niya, and not have compassion on the son of her womb. Surely they may not forget. Yet, sabi niya, I will not forget you. Actually, kanta to, no? Kanta yan eh. Diba? Hindi kita malilimutan. Diyan yan eh. Malilimutan ba? Asa si Tate Resty. Kinanta mo to sa King's Camp eh. Medyo kinalibutan kami. Naalala mo yon, Tate Resty? Kinanta mo to Tate Resty, di ba? Asa si Bri? Yung kumakagat na yung dilim nun eh. Bilang kumanta siya, hindi kita. Uy, siya kumakanta yun, di ba? Ibang presensya na naramdaman natin, di ba? Tate Resty. Pero ang mga kapatid, yung kantang hindi kita malilimutan, hindi para sa patay yun. Ginawa lang natin para sa patay. Para sa mga buhay yun. Encouragement ng Diyos yun na hindi kanya malilimutan, hindi kanya pababayaan. Tama ba? Sa kanya yan, sa atin, no? Ito maganda mga kapatid, implication yan, yung verse yan, sinasabi niya, ganito yung nanay, perfect na nga, para as if yung pag-ibig nyo, tama ba? Hindi nyo kakalimutan yung mga anak nyo, tama ba, mga nanay? Pero kung malimutan nyo man, ibig sabihin, hindi pa rin kayo perfecto eh. Pwedeng dumating ang point, malimutan ng nanay, yung kanyang anak. Tama ba? Pero sabi niya, ako kailanman, hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan. Palakpakan nga natin. I say amen. Kaya nga, ganito makinig ka. So kung sa tingin mo, hindi ko kasi naranasan ng arugaan ng isang nanay. Pero tingnan mo, binigyan ka ng isang nanay. Hindi ka naman doon galing eh. Pero binigyan ka ng nanay kasi mabait ang Diyos. Tindi, no? Hindi ka naranasan tatay. Siya ang tatay mo. Lahat siya eh. Kaya naniniwala ko, mga kapatid, wala kang pwedeng isumbat sa Diyos. Kunyari, nakita kayo ni Lord, namatay ka. Yung buhay mo, nagwardi-wardi. Sabihin mo, Lord, kaya naging ganito buhay ko. Kinuha mo kasi yung nanay ko agad, bata-bata. Hindi ko pa naranasan. Talaga ba? Nandun ako umaaruga sa iyo Hindi mo lang ako pinapansin. Sela. Tama ba?
Anong point ko mga kapatid? Dito sa lupa, wala kang pagkukulang pag nandyan ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin. Tama ba? Oh, I say amen. Alam mo mga kapatid, next slide. Ito, sinalay ko ito last, no? Pero, nakita ko mga kapatid, yung word na El Shaddai. Familiar word na El Shaddai. El Shaddai. Dala ba yung mga payong? Itlog. Ibaliktad ang payong. Si brother, ano yan? Si brother? Mike Bilard. Magulat kayo pag sumekard na ako dito. Baka El Shaddai na tayo dito. El Shaddai. Yung word na El Shaddai, mga kapatid, yes, Almighty. Pero hindi. Sa original Hebrew, kinuha yung word na Shaddai sa Shaddayim. Yung Shaddayim, mga kapatid, literal, mga kapatid, ang ibig sabihin, a mother's breast. Yun ang ibig sabihin ng Shaddayim eh. So yung El Shaddai, sinasabi niya, I am the breasted one. Yun talaga implication nun. Kaya hindi ako naniniwala na ang Diyos sa lalaki lang. Nagpakilala siya ng mother's breast. Oh. Meron siya. Pero ano implication? Kasi ang implication niya, bakit Almighty? Kasi ang nourishment, ang strength sa kanya galing. Siya ang source. Parang bata. Ang bata, pag gusto ng nourishment, sa nanay, kukuha ng lakas. Yung baby ba, automatic yon? Kunyari, nagugutom. Automatic ba? Di ba marunong kagad? Ibibigay kagad nga yan eh, para kumuha, di ba? Kasi importante yung unang makukuha eh. Ang tawag nila doon, colostrum. Kasi punong-puno ng ano yun, ng mga antibody. Kaya kailangan makuha ng bata yon. Bigay ng Diyos yun eh. Unang-una eh. So kahit hindi mo na patidihan yun, basta makuha niya lang yung una. Di ba? Pero ang point ko mga kapatid, yun din sinasabi sa atin ng Diyos. Gusto mo ng lakas? Lapit ka sa akin. I say amen. Relationship yun. Kay El Shaddai. Parang nanay. Tama? So anong part mo? Kumuha ng lakas. Amen. Pero ito yung greater, mga kapatid, truth now in the new covenant. Kasi si El Shaddai, wala sa labas. Oh, I see. Dito kasi, ang implication si El Shaddai, nasa labas eh. Kasi nga, Old Testament context yan eh. Nasa labas, si El Shaddai. Pero nga si El Shaddai, nandito na. Sana nag-gets mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ang isang anak ng Diyos, mga kapatid, sa totoo lang, hindi bagay sa iyo ang lalamya-lamya. Kasi may Almighty God na nakatira. I say amen. So kailangan makita mo ngayon yung buhay mo doon sa kalakasang meron ka sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Actually, ang context niya, nung sinabi niya El Shaddai, yan yung time si Abraham, hinihintay niya si Isaac. Wala pa eh. So nagpakita ang Diyos, ako si El Shaddai. Next year, magkakaanak ka, no? Mami R. Ano ibig sabihin? Nung nagkaroon siya ng revelation, siya si El Shaddai, na-renew yung kanyang strength. 100, nagka-baby pa. Pati si Sarah, 90, nagka-baby pa. Wow. Dito nga lang, pag 50 nagka-baby pa, namamangha ka na, no? 50. Uy, 50 ka na. Galing ah. Si Sarah, 90. Nirenew ang youth. Anong point ko mga kapatid? Makinig kayo sa akin. Yung binigay na blessing kay Abraham, available sa atin ngayon. Lahat. Renewal of youth. I say amen. Kayang ibalik ng Diyos yung lakas mo. Again, mga kapatid, makinig ka sa akin. Ito yung word sa akin ng Panginoon eh. Merong season ng reversal eh. Yung lagi inulit sa akin nito, reversal. Reversal. Ano sabing reversal, mga kapatid? Yung kalakasan mo, ibabalik ng kabataan mo. Walang nag-amen. Amen, Lord. Amen. Ha? Yung 50 ka, mga kapatid, pero ang lakas mo, 20. 20 anyos. Yung katawan mo, 20 anyos. Edad mo lang naman ang 50 eh. Huwag kang papadaya. Sino nagsabing matanda na yung katawan mo? Sabihin mo sa akin, sino nagsabi?
Sasabihin ko sa'yo, may nagsabi sa'yo, hindi. Malakas ka, bata ka. Nandito. Mga babae, si Sarah, 60 years old, nagustuhan pa ng hari. Pastora Jeng. Sinama pa sa harem. Ano yung harem? Uy, magagandang babae yun. Sinama si Sarah. Ano ibig sabihin pag nirenew ang... ang youth mo lahat. Physical, yung aura mo, lahat. Tingnan mo yung katabi mo mga kapatid. Na babae, daughter of Sarah. Ayan. Daughter of Grace. Diba, no? Grace, no? Si Grace, diba? Ang dami mong daughter, Grace. I say amen. Daughter of Sarah. Oh, I say amen. O, kita mo yung mga wig natin. Alam niyo yung mga nanay natin. Pastora, sa June, meron ulit sila sa Kanlungan ni Maria. Pangilan nyo na yon? 3. You see, mga nanay natin, uy, nagmi-ministry, nagmi-mission yan. Bakit? Mga bata yan eh. Malalakas pa yan eh. Tama? Okay, say. Palapakan nga natin yung mga nanay natin. Makakatuwa. Oh. Naglalaro pa nga sila nung di ba? May mga laro-laro pa yan sila. Yung mga ginagawa ni Pastora Jeng, nakita ko yung mga tindi, di ba? Oh, siyempre. Mindset yan eh. Tama ba, mga kapatid? Oh. Tate Resty, ilang taon ka na? Tate Resty. 79, no? 79. Tinom Tate Resty. Umakit pa yan, tanghaling tapat, nag-ayos ng aircon. Tapos ikaw, konting init lang. Uy, parang na ako ah. Parang nahihilo na ako ah. Mahiya ka, 79. Umakit yan, tanghaling tapat to. Mindset yan. Ang tawag yan, mindset. Sinabihan ka lang ng doktor, parang tumataas na yung BP mo ah. Lagi ka lang nakabantay sa BP mo. Sabi ng Diyos, malakas ka. Sige nga, mag-usap nga tayo mga kapatid. Gusto kong makapture nyo to eh. Mga kapatid, yung Almighty God, makapangyarihan sa lahat, nananahan nga sa'yo. Sige, saan may sakit sa'yo ngayon? Saan? Saan parte? Tapikin mo. Magaling ka na. Bata mo, nagtapikan kayo lahat. Magaling ka na. Amen! Bakit hindi? Nandito siya. Tinitingnan lang naman kung mag-activate ka eh. I say amen. Tingnan si Pastora Jeng, nag-celebrate ng 58th birthday niya. Mukha bang 50? Parang hindi naman. Teacher Mitch, sayo ka nga. Teacher Mitch, tayo ka. 52. 52. Mukha bang 52? Parang 25 eh. Kasi paalis na kasi yan bukas, kaya medyo binubus ko lang yung kumpiyansa niya. Babalik na uli yan sa school, magtuturo siya ulit sa Bacolod. Anyway, niriring ni Lord yung youth eh. May naman 52 na yan, mga kapatid. Ngayon pa lang siya mag-start ng teaching career niya. 52. Hanggang 600 yata to eh. I say amen. Ha? Bakit hindi? Gusto ni Lord? Diba, G? Kaya siguro, wala pa siya kasi 600 eh. Baka pinag-iisipan, baka nagliliguan pa lang yung magulang. Hindi, joke lang. Joke lang si Chino. But anyway, the Lord is good. Ang point ko mga kapatid, si El Shaddai nandito. Walang imposible sa Panginoon. Ganito lang yan, pag may pinapagawa pa ang Diyos, ang kalakasan ng Diyos nandyan. Tama ba? Kaya importante, makita mo na may gagawin pa ako. Ha? Itong buhay na to, gagamitin pa ng Diyos. Tama, no, Teacher Leng, Bri? Meron ka pang mission eh. Nandyan yung restoration ng Panginoon. Ngayon, kung wala ka nakikitang mission na gagawin, di ba? Gusto mo na nga na. Ganun lang naman, pag wala ka na nakikita, uwi. Yun lang naman, dito tsaka doon lang naman. Mahirap kung dito tsaka doon. Saan ka? Mamili ka. Dito, di ba? O yung point ko mga kapatid, pag buhay ka pa, magpasalamat ka, ibig sabihin, hindi ka pa tapos. May gagamitin pa tong vessel na to. Marami pang pagpapalain yan. Maraming buhay pa mababago. Hindi mo pa nga nakukuha yung mga pangarap mo eh. Ang bait-bait ni Lord eh. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Sige na nga.
O sige, look at this. Ibig sabihin mga kapatid, no, ang point lang dyan is God declares na yung kanyang pag-ibig, security, everything, everlasting, no, pinamis niya lahat, mga kapatid. Sa verse 16, sinabi niya dyan na hindi niya tayo kalimutan. Meron siya sinabi, yung pangalan natin ay inukit sa kanyang mga palad. Di ba yung verse 16? Di ba? In-inscribe sa palm ng kanyang, ang iyong pangalan. Oh, I say amen. Tingnan mo, ang galing ng Bible, hindi sinabing sinulat, inukit. Kasi pag sinulat, pwedeng mabura. Pero ang inukit, hindi kailanman mabubura. Kaya naniniwala ko mga kapatid sa eternal security ng isang believer. Ang believer hindi pwedeng mawala. Paano ka mawawala? Inukit sa kanyang palad ang iyong pangalan. Kasi pag sinabi mo sa akin, yung pagiging matigas ng ulo mo, kaya ka nawala sa Diyos, di mas makapangyarihan ka sa Diyos. Rather sa kanyang sinabi. Hindi, mas makapangyarihan siya. Gagawin niya lahat para bumalik ka sa kanya. Ay, ito pa nga paniniwala ko kahit yung huling hininga mo na nga hihintayin pa rin ng Diyos, tawagin mo lang ako anak. Ililigtas ka niya. Kaya wala kang pwedeng magsabi na, nako, sa impyerno yan pupunta. Baka kapitbahay mo pa yan sa taas Siya lang may alam. Alam mo, ganito mga kapatid, nakita kong pag-ibig ng Diyos Tao lang naman nagsasabi na ito sa impyerno, ito sa langit. Religion lang nagsasabi niyan. Si Lord lang ang magsasabi kung sino. Tama? Gusto mo malaman kung sa langit ka? Alam mo Bakit may inner witness ka The Spirit of God Tama? Okay, sige. Palapakan natin ang Panginoon. Sige. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, again, I'll say it again, no? Kaya natin sinaselebrate yung mga nanay Kasi, again, nagtuturo pa rin yan sa Panginoon. No? Ang point ng ating mensahe, ina-encourage tayo lahat, tingnan natin ng full context ang Diyos. Diba? Hindi lang siya Father, hindi lang siya authority, sovereign, hindi. Pag-ibig siya, comfort, tender care. Ang bango na tender care, di ba? Tender love, di ba? Comfort. Yan ang Diyos, I say amen. Tama ba? Ang full nga ng Panginoon ngayon is to go back to your personal relationship with the Lord. Na? Sa next na pag-preach ko mga kapatid, I'll be sharing the fellowship of the Holy Spirit. Kasi siya yung nananahan sa atin. Siya yung Almighty God na nasa iyo. Si El Shaddai. Nandito. The Spirit of God. Dapat bumalik tayo doon. Yun ang totoong kayamanan mo dito sa lupa. I say amen. Kaya lahat tayo ito mayaman Mayaman ka mga kapatid. Hindi pa rin ka niniwala. Mayaman ka. Kasi yung may-ari ng, I say amen, nananahan sa iyo. Glory to God. Etong gagawin ng Diyos, makinig ka sa akin. Ang gagawin ng Diyos sa buhay natin, yung paano siya mag-provide, yung isda, may daladalang coin. Ano ibig sabihin? Supernatural. Yung hindi mo inaasahan, dun siya mag-provide. Baka magbulat ka, yung katabi mo, pag next week, may nangyari dyan. Yung mana niya, nakuha niya na. Ano? May buhok naman talaga, hindi lang, di ba? No? Meron naman talaga. Ang point ko, you can hindi mo pwedeng sabihin O sige mga kapatid, taas ang kamay, ang may pangarap. Oh, good. Yan ang sign mga kapatid na hindi ka pa uwi. May pangarap ka pa Yung hindi nagtaas, baka. Kasi wala kang nakikita Ano bang gagawin mo dito sa lupa? Di ba? Pauwiin ka na lang ni Lord. Wala ka naman pala gagawin dito, anak Di ba? Sayang naman yung hinihingi dito sa lupa. Kung marami kang gagawin, i-add ka ng Panginoon na more life. I say amen. O kaya nga sinasabi, makinig kayo sa akin. Ito ang natutunan ko. Pag nakilala mo ang Diyos, ang ipapakilala niya sa iyo, yung purpose mo. Bakit ka sinilang? Yun lang talaga. Kasi pag nakuha mo na kung bakit ka sinilang, lahat dun magpo-flow. Yung identity mo, yung blessing mo, sa purpose mo. Kaya kung saan ka tinawag, mga kapatid, doon ka. Doon ka.
Ang importante lagi, panawagan. King Jen, makinig kayo sa akin. Kung kukuha ka ng kurso, huwag pera ang basihan. Tinuro sa akin ng Diyos eh. Basihan, passion, calling. Yun ang basihan. Bakit? Pera susunod. Ang mahalaga, fulfillment of your purpose. Calling. Parang may sabi, kukunin mo fine arts, naku, walang pera dyan. Fine arts, may kakilala ko, gutom eh. Eh, hindi mo alam, yung kinakausap mo, future amor solo pala yun. Oh, I see. Ganito lang yan. Pag may ginagawa ka, hindi ka masaya, yon baka out of place ka. Hindi dahil walang pera. Dapat hindi ka masaya. Kasi pera susunod eh. Naniniwala ako. Susunod ang pera. Susunod. O ayaw nyo sumunod, ayaw nyo mag-amen eh. Susunod ang pera. Actually, mga kapatid, ang magbibigay ng blessing, ang Diyos eh. Sa totoo lang, kung ang motivasyon ko pera, wala ako dito sa pagpapastor. Nasa pag-artista ako. Dati ba? Ganda na react nila. Pastor. Nagjo-joke ko talaga, di ba? Ang point ko, pwede naman eh. Pero hindi, ang passion ko, nalaman ko yung calling ko eh. To preach His word eh. Follow ko yung calling ko. Tama? O, habang dito naggagawa ko ng ibang way. O kaya ka nag-extra tutor. Bakit? Sinusuportahan ko itong ginagawa ko. Pero naniniwala ko, dito niya ako pagpapalain. I say amen. Tama? Nanihimik kayo lahat. Mukhang wala kayong mga pera. I say amen. Again, mga kapatid, purpose. Calling. Pag nakuha mo yan, hawakan mo, go. Tama? Wisdom, mga kapatid, pag hindi to kumikita pa yung calling mo, gumawa ka ng ibang bagay para i-sustain ka. Yun ang wisdom. Pero wag mo bibitawan yung calling mo. Kasi calling yan. Tama ba? Ngayon, pag medyo di ba, kung medyo nag-ano ka na dito, o di bitawan mo na yan, nandito ka na sa calling mo. Ang maganda, kumikita ka na, masaya ka pa. Fulfilled ka pa. Again, mga kapatid, ang laging, ito mo si Jesus Christ, ang tinuturo niya sa atin, mga kapatid, dapat yung iiwan mo sa lupa, hindi pwedeng nasisira. Tama? Ibig sabihin, dapat yung buhay mo, makatouch ng buhay. Hindi masisira yon kasi nakatouch ka ng buhay. O, yun ang maging ano mo. Hindi pa ako tapos, kahit mainit. Tama? Minimeditate ko ito kagabi. Sabi ko, Lord, ikaw pala ang nag-nurture ng lahat ng bagay. Pero He created everything for a purpose. Napapagod ka na ba sa ginagawa mo? Sige, mag-usap nga tayo mga kapatid. Napapagod ka na ba sa ginagawa mo? May ginagawa ka ba ngayon? Napapagod ka ba? Nababurn out ka ba? I think yung magandang word eh. Kasi kung napapagod ka, normal. Physical yan eh. Pero burnout, hindi normal. Na-burn na talaga to. Nandang iba-burn naman yan, di ba? Di ba? Kung nababurnout ka, you have to talk to God. Kasi ayaw na Lord nababurnout ka eh. Dapat ang ginagawa mo, you are more alive. Pero kung napapagod ka lang physical, okay lang yan. Pwede mo naman itulog yan eh. Bukas okay na naman eh. Pero burnout, you have to ask God. Ibig sabihin, it's either out of place ka. Pero kahit na napapagod ka, pero kung di ka burnout, tama yun. Diba? Masaya ka pa din. Nagagawa pa rin ng maayos. Yung iba, pag tinitingnan ka, parang pagod na pagod ka. Pero yung loob mo, hindi. Masaya ako sa ginagawa ko. Bakit nandito ako sa dapat kong gawin? Tama? May nakita na ba kayong isda? Nagreklamo? Ayoko nang lumangoy, nakakapagod. Meron na ba? Hindi. Kinate sila lumangoy eh. Ibon. Nakakapagod lumipad. Meron ba ibon? Wala eh. They're created to fly. So tinuturuan tayo. Hanapin mo kung bakit ka nandito. Gawin mo yun. I-push mo yan. Kahit gaano kalaki yan. Doon nakasusi yung fulfillment mo. Kahit ang prosperity mo. Amen ba, Mi?
You follow your passion. Beats, you follow your passion. Yung mga Kindian, you follow your passion. Kung yan ang passion mo, push. Then everything will be provided by the Lord. Tama ba? Kasi I'd rather see you fulfilled kesa burn out. Tama ba? Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Tayo ay tumayo lahat. Tayo po ay mananalangin.